Kevin Knox, Jared Vanderbilt at Los Angeles Lakers starting 5, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Golden State Warriors kinuha naman itong si Kevin Knox para sa isang 1-year NBA deal. Ito nga ang former 9 overall pick noong 2018 NBA draft ng New York Knicks. Na matapos nga ang pananatili niya ng 3 seasons dito ay na-trade naman siya papuntang Atlanta Hawks. Bago naman ito lumipat sa Detroit Pistons at Portland Trail Blazers. At kalaunan ay bumalik din last season sa Detroit Pistons, na kung saan ay meron lang itong 31 games dito. Pero nag-average pa rin ito ng 7 points at 2 rebounds per game. Sa ngayon ay may edad pa lang itong 25 years old at kinakailangan niyang makipag-compete para sa roster spot sa Golden State Warriors. Pero sa nakaraang Summer League dito rin sa Warriors ay impressive ang kanyang naging performance sa 4 games appearance nito dito, na kung saan ay nagkaroon ito ng average na 17 points at 8 rebounds per game. At dahil nga sa pagkuha ng Warriors kay Kevin Knox para sa kanilang training camp ay meron na sila ngayong 20 players. Pero 13 players pa nga lang dito ang may guaranteed sa kanilang mga kontrata dahil itong si Gus Santos ay nasa non-guaranteed ang kanyang kontrata. Kaya kailangan ni Kevin Knox na magpakitang gilas sa training camp. Lalo at ang Warriors ay naghahanap ng isang mahusay na wing player na kayang maglaro ng depensa. Kilala kasi itong si Kevin Knox bilang isang forward na may shooting at may rebounding. Kaya kapag natapos na ang kanyang kontrata sa training camp dito sa Warriors, ay maaari nga itong i-waive or mag-sign para sa standard contract. Kaya tingnan natin mga idol kung magagawa ba ni Kevin Knox na makasecure ng roster spot sa Golden State Warriors. Samantalang may good news naman sa Los Angeles Lakers. Dahil ayon pa kay Rob Pelinka na ito daw kanilang forward na si Jared Vanderbilt, ay inaasahan naman na magiging ready sa kanilang opening night sa October 22 laban sa Minnesota Timberwolves. Lalo at maganda na nga daw ang nagiging recovery nito mula sa kanyang injury. Matapos kasi ang foot issues nito last season ay sumailalim nga daw ito sa isang procedure sa magkaparehas niyang mga paa ngayong summer. Na last season ay nasa 29 games lang itong naglaro at nag-average nga ito ng 5 points at 4 rebounds. Na may shooting naman itong 51% sa field. Nasimula nga nang mapunta ito sa Los Angeles Lakers noong 2022-23 season. Ay nakilala itong si Jared Vanderbilt bilang isang defensive player dahil na rin sa kanyang pagkakaroon ng athleticism at haba. Na ito nga ang primary wing defender ng Los Angeles Lakers. Kaya naman noong nakaraang taon ay binigyan ito ng Lakers ng contract extension na may halagang $48 million sa loob ng 4 na taon. Kaya kapag naging healthy na next season si Vando ay panigurado na malaki ang magiging role niya sa bench unit ng Lakers. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo na malapit nang maglaro ang best defensive player ng Los Angeles Lakers na si Vanderbilt? Samantalang bagong head coach ng Los Angeles Lakers na si JJ Redick, ay ibinunyag naman ang kanilang magiging starting 5 this upcoming season. Na pinapangunahan nga ito nila D'Angelo Russell, Austin Reeves, LeBron James, Rui Hachimura at Anthony Davis. Paliwanag nga dito ni Coach JJ Redick ay dahil daw ito sa kanilang naging 23-10 record kapag sila ang starter. Kaya inaasahan ni JJ Redick na magagawa nila ulit ito sa paparating na season. Lalo at gusto ni Redick na magkaroon sila ng more touches sa paint at mas tumira pa daw sila sa 3-point area. Inaasahan nga daw ni JJ Redick na magagawa ng kanilang kupunan na ma-improve ang kanilang mga mid-range shot, low post at isolation. Sinabi nga din ni JJ Redick ang mga bagay na ginawa ng Los Angeles Lakers na maganda last season. Lalo na dito sa kanilang free throws. Kaya naman ay kailangan daw nilang i-improve ang kanilang offensive rebound. Na hindi naman daw niya kinukumpara ang mga nakaraang sistema ng kahit na sinong previous na coach sa Lakers. Pero yun daw kasi ang mga bagay na gusto gawin ni JJ Redick bilang isang head coach. Kaya naman para sa kanilang mga starters ay gusto ni JJ Redick na magkaroon ng more on movement sa kanilang opensa. Lalo na daw sa kanilang mga 3-pointers na kung saan ay meron 31 threes ang Lakers per game last season. Kaya naman ay nasa pang-rank 28 ang kanilang kupunan dito sa buong NBA. Na kung titingnan nga daw itong mga kupunan ng Boston Celtics at Dallas Mavericks, ay nasa itaas nga daw ang mga ito pagdating sa 3-point attempt. Gusto din ni JJ Redick na magkaroon sila ng more touches sa paint. Lalo at pangalawa sila sa NBA pagdating sa points per game na merong 55 points. Kaya inaasahan na magiging successful muli dito ang Los Angeles Lakers, na kung ano naman ang kinaganda ng kanilang opensa sa paint, ay siya namang kinapangit ng kanilang offensive rebounds per game last season. Na kung saan ay meron silang 8 offensive rebounds per game. Na ang isa pang problema na dapat ayusin ng Lakers ay ang kanilang offensive rating last season. Na pang rank 15 nga sila pagdating dito sa buong NBA. Kaya tingnan natin mga idol.
Kung magagawa ba ng Los Angeles Lakers na ma-improve ang mga area na kung saan sila mahina. Lalo at wala naman silang mga players na nakuha sa free agency at trade. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa bagong sistema na ito ni JJ Redick sa Los Angeles Lakers?